So bali guys, ang ginagawa na lang po namin dito sa unit ni Sir is retouching, konting retouch na lang po kasi nag-i-install kami ng mga ibang mga accessories, nag-unboxing po ng ibang gamit nila. So may mga chance na natatamaan po namin yung wall, then natutuklap ng konti yung pintura. So kailangan retouch, tapos linis. Hinahakot na rin ni Ray yung aming mga gamit. Ayan, paunti-unti na pong nagbabawas na. So, hindi ko pa po sa inyo ito mapa-final house tour, pero halos makikita nyo na yung kabuuan. So, meron na lang pong mga basura dito. Siguro kung aabutan na Sir, baka sila na lang po ang bahalang kumonta kung sino po pwedeng kumuha ng ating basura. Ayun po. So, may mga in-unboxing. Ayan. Actually, pag meron na po silang mga lamesa, mga dining, mga appliances, actually, tinatanggal na rin po talaga namin. Para syempre, para makita na rin natin yung itsura na meron na siyang mga appliances tsaka furniture. So, dito nga po pala, since walay po ang labor namin sa materyales, meron pong mga natira na marine plywood. So sabi ni Sir, stay lang daw yan. Pero ang sabi nga ni Ray, pwede namin siyang saulian. So kukunin namin, parang babayaran na lang. Kasi sabi ni Sir, stay na lang daw yan. So okay lang din naman yan. So natanggal na yung mga sticker po ng ating mga uning. Ayan. So malinis na po yan, napunasan na. So, dito nga po pala, ulitin ko lang, ang pinaka-unit ni Sir, existing unit ni Sir is 39 square meter. Floor area po yon. Babataas na po yon. Tapos, 139 square meter po ang kabuang lot area. Ayan. So, medyo malakas ang hangin, parang uulan. So dito, pwede ko na pong masabi sa inyo kahit paano, kung magkano po inabot. So bali dito guys, lahat po ng makikita nyo, lahat po ng nandito po sa loob is yun po yung kabuuan. So ito po is umabot siya ng 2.1 M. Kasama na po labor doon. Actually, mas malaki po ang materyales tsaka sa gamit. So pagdating po sa percentage, wala, hindi kami percentage eh. So kung ano po yung nasabi ni Ray na scope of works, yun po yung pinaka-labor namin. So kung mapapansin nyo, ando na po yung ating sofa set, yung dining. So magtataka kayo paano na ipasok sa loob, di ba? So kung hindi po yan nagkasya dito sa my main door, doon po sa back door. Ayan po. Tapos meron din po nag-comments na delikado daw po ito. Kasi yung ganito po daw is makakatusok. Actually design po ito. Design po yan. Ayan. Ito po yung design na sinend ni client sa akin. So ginaya lang namin. So I think nasa gumagamit, nasa tumitira kung paano po sila mag-iingat sa kanilang bahay. Pero I think napakababaw kasi design po yan eh. At saka for safety ano po to kasi ito po merong screen tapos sa loob jalousie. Ayan. So umabot po siya ng 2.1 M. Ayan po siya. So, ang kabuuang materialis po is lagpas po ng 1M. Kasama na po yung mga accessories, mga gamit. Ayan. So, andito po yung kanilang TV area. So, tinanggal lang po namin yung cover, yung mga plastic, yung mga box, kasi naglilinis na rin kami. Maalikabukin kasi siya. So, bahala na po si client kung paano po yung pwestuhan niyan. So, tinanggal lang namin. Ayan po. So, ito, TV na lang po ang kulang. Ayan po. So, dito, meron tayong, ayan, storage at taguan. So, meron pang mga sobrang gamit. Nandito lang namin siya nilagay muna. Ayan, tanggalin na rin yan. Tapos, ito po yung bathroom. Ayan po.
Ayan, oh, diba? Ang ganda. So guys, meron pa nga tayong hinihintay dito, yung kanilang cabinet. So abangan natin. Siguro makakahabol pa ako ng final house tour natin dito kasi meron pang mga kulang. Ayan po. So yung heater ni Sir, standby lang muna, pero medyo i-hide na lang natin yung wires niyan. Ayan po. Ayan o. So, tricolor. So, guys, ito yung first na renovation namin na walang cob light. So, imagine nyo, pwede nyo pag-isipan kung pwede kayong maglagay ng cob light or kung hindi kayo pan ng cob light, pwede rin. Ayan. Ay, ganito po yung itsura niya. Flat ceiling lang po siya. Ayan o. So, ito guys, itong WVC, ano na to, tubular. Mukha lang siyang tubular, pero parang 2x3 po ang sukat nito. Ayan. So, sabi nila, madali lang daw yan masira, maputol. Yun ang sasabihin nila. Pero sabi ko nga sa inyo, depende sa tumitira. Eh, kung sobrang ingat naman po yung titira dito, diba? So, tatagal naman yan. Sabi ko nga, lahat naman po ng mga materialis, mga gamit, may expiration yan. So, kung hindi mo ingatan, hindi mo i-maintenance, possible, masira. So, mukha po siyang 2x3. Ang pagkakaalam ko po nito, nasa 500 plus po ang isa. Depende sa pagkukunan nyo. Siyempre, kung sa mga medyo mamahaling mga o sikat na store, mahal siya. So, dito po pala, meron din tayong ref. Ayan, ref natin. Ito yung rep nila sa Panasonic, kaya tinanggal lang namin sa box para hindi na rin sila mahirapan. Tapos, yung pinakapaan niya, kinabit na rin namin. Buti na nga lang, sumakto po siya dito. Akala namin lalagpas pa. Medyo kabado kami kanina. So, ito sir, hindi pa namin to inopen ha. Bahala na po kayong mag-check. Yung sa likod, wala kaming tinanggal. Andun din po yung pinakasaksakan. So, hindi pa namin siya dinalaw totally. Tapos, ito na po yung kitchen. Kompleto na. Hindi po pala white ang pintura nito. Parang off-white. Ayan, pasinin nyo po yung gisami natin. Flat white. Tapos yung tiles natin, white. Off-white po yung pinaka-cabinet. Ayan, na naka-continuous handle. Continuous handle po ang tawag dito. Ayan, naka-soft close tayo. Ayan po. Medyo ingat lang po sa paghawak sa pinaka-edge dito. So, dito na lang kayo maghahawak. Ayan. Tapos, meron tayo dito. Ayan. Sa pull out. Pull out mo yan. So, sa pinaka-kitchen pa lang talaga marami na tayong gagastusin pagdating po sa accessories. Ayan. Ito yung condiments. Tapos, ito, ano to? Ito yung sa kanilang, cutlery. Lalagyan ng mga kutsara. So, ito, cabinet lang. So, ito, may tatlo tayong drawers. Ayan. So, close. Ayan po. Actually, nahirapan si Larry mag-setup ng cabinet kasi wala sa eskwela yung sukat. Pero sabi ko nga, kahit hindi po yan pantay, magagawan po yan ng paraan ng gumagawa. Depende sa gumagawa, syempre, di ba? Kahit hindi pantay yan, may mga habulin lang dyan. Ayan po. So close. So, dito, meron tayong uni. Ngayon, tanggal na yung mga sticker. Ayan po. Tapos, yung washing. Ayan. Kasama na po yan sa kanilang sa total. Mabot po ng 2.1. Ayan. So, yung washing, dito po yan. Tapos, may drain doon. So, sabi ko nga sa inyo, mura lang si Ray magbigay ng quotation. So, as long as hindi naman kami super lugi, okay na lang din po yun sa amin. Pero kung ipapakompute nyo yan talaga doon sa mga architect, engineer na mga sikat na, siguro po, labor pa lang baka milyon na. Ayan, o diba? So, kailangan, nakaabang na po talaga yan. Kasi nga, once na gumawa ng cabinet,
kailangan alam nyo na yung mga sukat. Pero ito po talaga, sadya po talaga na meron pang, dapat sa rep malaki allowance. Ayan, tapos, syempre, pangit naman kung sobrang dikit. Ayan, di ba, hindi nyo maano yung switch dyan. So, ang ganda na, di ba? So, ang lawak. So, ito po yung kanilang office room. Ayan, office room. Ayan to. So, sarada natin. Tapos, sa taas. Ayan po. Ito yung ating hagdan. So, imagine nyo, diba? Oh, sulit yung gastos. Walang stress sa paggawa. Ayan, kasama na rin po ito. So, not sure lang kung meron din po kasamang bed frame yan. So, ang ganda ng bintana, oh. May grills, design. Oh. Tapos, dito nga po pala sa subdivision nila, sir, parang sila lang nga may metal spandrel. Ayan, oh. Ito, one room partition. Yung closet, ayan po. So, ayan ilaw, opa. O, diba? Tapos yung back door. Ayan po. O, diba? Ang ganda na. O, pati yung roofing natin dito. Genius. So, again, sa renovation po, ang common na sakit is leaks. So, kung ayaw nyo po mag-leaks sa mga unit nyo, i-maintenance nyo every 6 to 8 months. Every 6 to 8 months, palagyan nyo na yan ng waterproofing. Hindi po porket wala pang tulo, tagas, leaks, okay lang. Pero maniwala kayo, kasi pag hindi kayo sumunod, talagang pag nagkaroon ng problema, mas malaki. Kaya unahan nyo na yung problema bago dumating. So, ganun lang. Ayan, no.